Magandang araw. Ako si Ginang Maria Rowena N. Alejo, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8, Week 1. Sa larawang inyong makikita o natunghayan, ito ay nagpapahiwatig ng isang masayang pagsasama-sama o pagkakabuklod-buklod ng isang pamilya. Ang mga pagpapahalagang natutuhan sa loob ng pamilya ay nakaka-impluwensya sa pakikitungo sa kapwa. Ang mga pagpapahalagang nakuha sa pakikipagkapwa ay nakatutulong din sa pagtatag ng isang pamilya. So makikita natin dito kung gaano kaimportante at kahalaga ang isang pamilya. So ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang Aralin 1, ang kahalagahan ng pamilya. Ang kahalagahan ng pamilya ay nakatuon sa pagbuo nito bilang bahagi ng lipunan. Ayon sa Genesis 2 verse 18, di nakabubuti na ang tao ay nag-iisa. So dito class ipinapaliwanag din or kasama natin sa usaping ito ang ating banal na aklat na tinatawag natin ay Bible. So dahil dito, since ESP ang ating tinatalakay, so kabilang dito yung ating mga ating pag-uugali or mga dapat gawin or mga tamang gawi or gawain. Kaya napapabilang dito ang kwento or ang ating banal na aklat or yung ating mga sinasabi na mga mabubuting balita ng ating Panginoon. So sa puntong ito, class, ang Diyos ay lumikha ng babae. Tinatawag natin silang or siya na Eva. Upang may makasama ang lalaki na tinawag naman natin siyang Adan. Ang unang lalaki at ang unang babae ay nilikha at pinagbuklod bilang mag-asawa upang maging kamanilikha ng Diyos na tinatawag natin siyang procreator. Na ang unang utos sa kanilang sinunod ay humayo kayo at magpakarami. Genesis 1 verse 28. Sa puntong ito, ang pamilya ay bahagi ng plano ng Diyos bilang pangunahing lugar para sa pagpapakatao or tinawag natin siyang place of humanization. Ayon sa Corpus Christi or TX Catholic Online, kung ang lipunan ay isang katawan, ang pamilya ang pinakamalagang selula or cell. Ang pamilya ang pangunahing natural na lipunan at sentro ng sosyal na buhay. So nakabubuo ito sa pamamagitan ng dalawang taong pinagbuklod sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sa pag-aasawa, ibinibigay ang karapatang bumuo ng pamilya at maging kandungan ng buhay at pag-ibig. Okay, so ang pamilya ay ang kandungan ng buhay at pagmamahalan. At ito ay binuklod ng buhay at pagmamahal kung saan ang mga ito ay pinagsama. Ang mag-asawa ay magkakaroon ng mga supling. Kapag ang ina ay naglihi, ang ibig sabihin lamang nito ay tumatanggap ang pamilya ng isang biyaya. Isang bagong buhay na uusbong sa pamilya sa bisa ng kasal, kung saan ang lalaki at ang babae ay pinagbuklod at naging kamanlilikha ng Diyos. Sa pamilya natututuhan ang pagmamahalan at katapatan sa Diyos. Sa pamilya natututuhan ng mga anak ang unang mahahalagang aral at bertud ng karunungan, katotohanan, at kabutihan. Ang ama at ang ina ay may responsibilidad na arugain ang mga anak. Ibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at mahalin sila. Ang mga anak naman ay may responsibilidad din na linangin ang kanilang kakayahan at talento upang sila ay magkaroon ng sariling destinasyon sa buhay. Ito class yung ipinapaliwanag na kailangan makinig tayo sa ating mga magulang upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. So wala namang magulang na magtuturo sa atin sa kamalian, kundi ang kabutihan ang kanilang pinangungunahan sa mga bagay na ito. So itinuturo sa mga supling kung paano magkaroon ng isang buhay na masaya at maayos. Okay. Sa ganitong pamamaraan o sa ganitong pagkakataon,
ang pamahalaan ay sinusuportahan ang prinsipyo ng subsidiarity ng isang pamilya. Isinasaad ng prinsipyong ito na ang pamahalaan ay dapat nabigyan ng kapangyarihan ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Ito ay ang pamilya. Mga angkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pamahalaan at katotohanan sa pamilya. Una, magsalo-salo ang pamilya sa kainan. So, ito yung madalas na pagsasalo-salo sa hapagkainan ng isang pamilya ay nag-uudyok ng pisikal na pagsasama-sama ng mga miyembro nito. Dito ay nagkakaroon ng communication or komunikasyon, pagbibiruan at pagbabahagian na nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng kasapi ng pamilya o miyembro ng pamilya. Number 2, sama-samang magplano ng gawain. Mahalagang aspekto ng pagbuo ng masayang pamilya. Maaaring ang pamilya ay sama-sama sa paglalaro o kaya pagbabakasyon or pagsisimba tuwing linggo or kung ano man yung araw ng simba ninyo sa inyong relihiyon, pagmamasyal, panonood ng sine, pagluluto, o kaya pagkukwentuhan, o kaya pangangarap. So doon kayo nagkakaroon ng sama-samang pagplano ng gawain. Next po is number 3, gawing oras pampamilya ang isang pantahanang gawain. Ang isang pantahanang gawain ay nakapapagod at nakababagot kung isang miyembro lamang ang gumagawa nito. Ngunit kung sama-sama ang paggawa, maaring malinang ang pagkakaisa sa pamilya at mapabilis ang pagtapos ng gawain. So dito class, hindi natin hahayaan na iisa lamang ang gumagawa. For example, nakikita natin ang ating parents or ang ating ina na busy-busy sa kanyang gawain sa bahay, pagluluto, paglilinis, paghuhugas. So kailangan tumulong na tayo. So wag tayong magpikit mata na wag natin silang titingnan, wag natin silang kaawaan sa mga ginagawa nila. So kusang loob natin gagawin at tutulungan ang mga nagkukusang tumulong sa loob ng ating tahanan. Okay? So para maging masaya at mapabilis ang gawain, kailangan tulong-tulong tayo sa paggawa, lalong-lalo na kung wala tayong pasok o kaya wala naman tayong ginagawa. Next, number 4, sama-samang maglunsad ng outreach program. Ang pagbibigay serbisyo sa kapwa ay nagdudulot ng kasiyahan sa mga taong tumatanggap nito. Sa uri ng gawain ito ay maaaring malinang ang pagkakaisa at pagmamahala ng mga miyembro or mga kasapi ng pamilya. So dito class, syempre kung mayroon naman tayo na masasabi or may kakayahan naman tayo sa buhay na pwede natin ibahagi sa kapwa natin mahihirap, maaaring yun yung tinatawag natin na outreach program. So pwede tayong tumulong. Okay, next number 5. Magbigayan ng sulat. Okay, kahit nasa loob ng bahay, pwede naman tayong magsulat kung hindi natin kayang sabihin sa personal. So, ang pagbibigay ng maikling mensahe ay nagdudulot ng kasiyahan sa taong tumatanggap nito. Ipadama ang pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya at itago ang mga sulat na natatanggap para meron kayong ma-recall. Pwede nyo isilagay sa inyong baul. Nagtatawag natin na baul, di ba po? Okay, so, kahit nga, di ba, pag kunwari mayroon tayong sineselebrate na birthday at wala naman tayong gift, di ba ginagawa natin birthday card or pwede tayong magsulat sa papel since wala naman tayong maibibigay na things o mga bagay na regalo para sa kanila. Pwede na rin yung sulat, nakakatuwa na rin nun para dun sa mag-celebrate ng birthday. Okay, so sa loob ng tahanan natin, pwede naman tayong magbigay ng sulat. So, parang sweet tingnan yung isang pamilya or nagkakaunawaan, nagkakaisa. So, mayroon na de-develop na pagmamahalan. Next, number 6, sama-samang tumawa. Ang pagtawa ay nakapagbibigay ng positibong emosyonal na kapaligiran. Ayon kay Dr. Robert Provine, ito yung class, search natin si Dr. Robert Provine, isang neuroscientist. Ang pagtawa ay nakalilikha ng koneksyon sa tao at ito ay nakagagaan ng pakiramdam. Diba kahit naman sinong tumatawa, diba parang gumagaan ang iyong pakiramdam dahil kayo ay masaya.
Next, number 7, bumuo ng mabisang pakikipagtalastasan. So ito ang pakikipagtalastasan na isang mahalagang aspekto ng pagbuo ng ugnayan. Sa pakikipagtalastasan, ang isang tao ay dapat na marunong makinig at makiramdam sa mga kilos ng kausap. Number 8, tanggapin ang kamalian. Okay, so ito dapat ang ating gagawin. Gawin natin ito parati kung tayo ay nagkakamali. So huwag tayong mahihiya na tayo ay nagkamali. Okay, so ang lahat ng tao ay nagkakasala at ang pagtanggap sa kasalanan o kamalian ay nakagagaan ng kalooban. So hindi mo na kailangan i-deny, tanggapin mo na. Number 9, magkapatawaran. Ang pagkimkim ng galit ay nagdudulot ng bigat sa dibdib at sakit. So dito kailangan, kung mayroon naman talagang nagkasala sa iyo at humingi naman ng patawad, patawarin mo na. So huwag masyadong magpapatigas. Okay? Lalo na pag ito ay iyong kapamilya. Next, number 10, maging pantay ang pagtingin sa mga miyembro ng pamilya. Ang pagbibigay ng parusa ay ibigay sa lahat ng nagkasala. So hindi naman, sa ngayon kasi class, parang bawal na yung pagbibigay ng punishment. So siguro dito, kailangan natin pag-uusap. Isang marahang pag-uusap. Okay? So kung sino yung nagkamali or nagkasala, paliwanagan siya kung ano dapat niyang gawin at bigyan siya ng payo. Isang magandang payo para hindi siya magkaroon ng sama ng loob din. Okay? Next, number 11, lumikha ng isang family mission statement. Ang paglikha ng isang mission statement ay nagdudulot ng motibasyon upang higit na maging malapit ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa. Number 12, linangin ang spiritual wellness ng pamilya. Ang pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon ay lumilikha ng spiritual na koneksyon sa mga miyembro ng pamilya. So ang mga gawain ito ay tumutulong sa pagpukaw ng pananampalataya ng isang miyembro at lumilikha ng malalim na espiritual na komunikasyon o pag-uusap sa loob ng pamilya. So dito class, ito yung pagdadasal natin. For example, every 6 hours or 6 o'clock in the evening, so pwede tayo din magdasal ng rosary, yung mga Catholic, or yung ibang religion, mayroon silang time kung anong oras talaga yung pagdadasal nila. Kailangan sa araw-araw ay nagdadasal tayo. Next, number 13, maging malapit sa bawat miyembro ng pamilya, lalo na sa panahon ng pagkabata or young age. Ang pagiging malapit ng mga magulang sa kanilang mga anak ay nagdudulot ng katatagan sa ugnayan ng pamilya. So dito class, parang nagkakaroon ka ng lakas ng loob dahil malapit ka sa iyong pamilya. Next, number 14, ipahayag ang taus-pusong pagpapahalaga. Ang pagpapahayag ng pagpapahalaga ay maaring magdulot ng kasiyahan sa bawat miyembro ng pamilya. And last is number 15, mangako sa pagpapalakas ng pamilya. Maglaan ng oras upang gawin ang mga gawaing nais ng pamilya. Ang pagkakaroon ng bonding time ay nagpapalakas sa bigkis ng isang pamilya. Okay, so dito class meron tayong pamilya or family, natural na institusyon ng mga virtue at pagpapahalaga. Ang tao ay hindi maaring mabuhay na walang pag-ibig. Okay, mananatili siyang isang nilalang na walang buhay at hindi mauunawan kung ano o sino siya kung hindi niya mararanasan at madarama ang umibig at ibigin. So dito class matutuklasan lamang niya ang tunay na kabuuan or ninyo ng pagkatao sa tunay na pag-ibig na ang pinakadiwa ay ang pag-ibig na may pagpapakasakit o sakripisyo. So ang pamilya ang unang paaralan ng pag-ibig, pagtutulungan at pananampalataya. Nararanasan, nauunawaan at nadarama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pamilya. Subalit paano tayo makatutulong umibig at magmahal or matututong umibig at magmahal? Okay, so ito naman ayon kay Thomas Aquinas, kung natatandaan, ang nagtutulak sa atin upang umibig ay ang kaalamang tayo ay minamahal at umiibig. Okay? So dito class, meron din tayong tungkulin ng pamilya. Una, ang tungkulin ng magulang. Sapagkat nagmamahal, ginagawa ng mga magulang,
ang lahat upang magkaroon ng magandang buhay ang mga anak. Nagtatrabaho sila para sa kapakanan ng pamilya. Masaya ang mag-asawa kapag nagtutugunan ang pangangailangan ng pamilya. So, yung parents natin, masaya sila pag naibibigay nila yung ating pangangailangan, yung inyong pangangailangan. Ang pagmamahal ng mga magulang ay hindi lamang na ipapakita sa pagtugon sa material na pangangailangan, kung hindi maging sa pangangailangang espiritual at moral. Na ipapakita ito sa pagtutuwid ng kamalian na nakikita sa anak. Okay, so kung kayo ay pinapayuhan or pinagagalitan sa inyong mga pagkakamali, huwag kayong magdadamdam dahil itinutuwid lamang ng inyong mga magulang ang inyong mga pagkakamali dahil mahal nila kayo. Okay, number 2, ang tungkulin ng anak. Ang pagbuo ng isang mapayapa at masayang pamilya ay hindi lamang tungkulin ng magulang, kung hindi ng mga anak rin. Kung ang mga magulang ay may tungkuling alagaan at mahalin ang mga anak, may mga tungkulin din ang mga anak sa mga magulang. Paggalang at pagsunod ang ilan sa mga pangunahing tungkulin ng anak sa magulang. Napakasakit para sa isang magulang na lapastanganin siya ng kanyang anak. Isa pang tungkulin ng mga anak ay ang alagaan ang kanilang mga magulang. Ang mga kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa kabataang tulad mo ay magkakaroon ng kaganapan kung ang mga ito ay gagamitin sa pagtupad sa mga tungkulin at pananagutan sa pamilya. Okay, so narito ang ilang tiyak na hakbang upang makatulong sa pagkakaroon ng kaaya-ayang samahan sa loob ng tahanan. Una, matutong makipag-ugnayan sa magulang at kapatid. So dito class, makikita natin kailangan maging open tayo sa ating mga magulang. Either na masaya or malungkot, kailangan natin ibahagi ito sa kanila. Okay, next number 2. Magkaroon ng interes sa mga nagaganap sa bahay. Okay, so kailangan mga gawain, kailangan nating tumulong. Okay, so pag nag-uusap-usap, kailangan makinig at maging, ito yung sinasabi natin na good listener. So kailangan matuto tayo makinig at kung mayroon kang gustong sabihin at ipaliwanag mo rin. Next, number 3, piliting huwag magdulot ng bagay na magbibigay ng pag-aalala sa magulang. Ito yung kung umaalis tayo, kailangan natin magbigay ng mensahe sa kanila. Okay, so ngayon napakabilis lang para sila ay mabigyan natin ng message, pwede lang i-text, di ba? So next, number 4, makinig sa mga sinasabi at ipinapayo ng mga magulang at iba pang nakatatandang kapamilya. Number 5, tumuklas ng maaaring magawa para sa ikaliligaya ng pamilya. And number 6, tumulong sa mga gawaing bahay. Ang 7, mag-ukol ng oras o panahon sa pakikipagkwentuhan sa pamilya. And number 8, maging isang kaibigan sa bawat kasapi ng pamilya. Number 9, maging maunawain at huwag maghintay na lamang sa pag-unawa. So, kailangan ikaw din. Okay, so number 10, tumugon sa pangangailangan ng mga magulang at kapatid. So, kung mayroon ka naman, ibigay mo na sa kanila ito. Huwag mo nang ipagkait. Next, number 11, maging bukas at handa sa pagpapatawad at pakikipag-usap. Okay, so number 12, pakiisa sa mga gawain ng pamilya. And meron tayo ditong mga hindi dapat gawin. So, babasahin ko sa inyo ito, ha? So, ito yung mga hindi karapat-dapat na gawin sa loob ng isang pamilya. Number 1, pag-iisip ng sariling pangangailangan at pagbabaliwala sa pangangailangan ng ibang miyembro ng pamilya. Number 2, pagkikigtaman. Okay, so ito sa karamihan, di ba? So, pilitin natin maging masipag. Next, number 3, hindi pakikisama or hindi pakikialam sa nagaganap sa loob ng tahanan. So, wala lang pakialam, di ba? So, huwag mong gagawin yun. Kasi napapagod din yung mga taong nakapaligid sa iyo sa loob ng tahanan or sa loob ng bahay. Next, number 4. Yun number 4. Okay, so number 4, pag-uwi ng wala sa oras at walang pasabi na nagdudulot ng pag-aalala sa pamilya. So, ito kailangan kasi lagi tayo naka-update kung anong oras tayo uuwi. Number 5, kawala ng panahon sa pamilya. Huwag natin gagawin yun, ha? So, kailangan magkaroon tayo ng time sa kanila. Number 6,
kawalan ng pag-unawa sa pagkukulang ng iba pang miyembro ng pamilya. Okay, kailangan maging understanding tayo. And number 7, kakulangan sa pakikinig sa panig ng iba. Number 8, pagbilis sa mga bagay na hindi naman pangunahing pangangailangan. So, kung alam mo naman hindi naman siya pangunahing pangangailangan, huwag nang bilhin. Kailangan magtipid. Number 9, pagsasalita ng pabigla-bigla na nakasasakit sa damdamin ng ibang miyembro ng pamilya. And last, number 10, hindi pakikiisa sa mga alituntunin tungo sa magandang pagsasamahan. Okay, so ito class, dinagdag ko lang sa inyo yung GSS logo. So, kailangan maging familiar kayo dito kasi dito kayo nag-aaral. So, ito tinatawag natin na book. Ito yung hand, yung kamay. And yung 7 rays, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung globe, ito tinatawag natin na globo. And then crown. So, ito ang logo ng ating paaralan or ng ating school. So, tinatag to ng 1998. And syempre, binigay ko sa inyo yung mga meaning ng the 7 rays. Number 1, faith, hope, charity, fortitude, justice, temperance, and prudence. Parang familiar kayo dun sa logo natin. Diba yung uniform natin may logo? So, lahat ng yan ay mayroong kahulugan. So, yung meaning of GSS logo sa inyong mga uniform, okay, sa kahit dito sa school natin, school official seal, ang tawag natin sa kabuuan na yan ay symbolizes the belief that education is a gift from God's grace. Yung book dun sa ating logo symbolizes knowledge. And then yung hand or yung kamay representing the academic community. And then the 7 rays represent the guiding Christian virtues. And yung crown is for the excellence that it hopes to achieve for the global society, which is represented by the globe. And globe, global society. And syempre, meron tayong GSS vision. So, kailangan memorize nyo to. Kasi minsan, meron sa atin nag-visit. So, tinatanong kayo, baka mamaya, kayo mismo yung matanong so hindi nyo alam yung ating GSS vision. So, Grace of Chicana School envisions to provide holistically developed education with 21st century skills inspired by Christian virtues in order to transform a society enjoying the fulfillment of life. And syempre, meron tayong mission, guided by the vision, GSS will develop graduates with 21st century skills who are God-loving, responsible citizens, and globally competitive, competent to face the challenges of life and build a society enjoying the fulfillment of life. O, pwede ako magpa-recitation sa inyo nito. So, kailangan memorize nyo yung mission, vision ng Grace of Chicana School. And of course, meron tayong 21st century skills, effective communication skills, life and career skills, learning and innovation skills, information skills, and technology skills. So, the 10 Commandments of Human Relations, ito tayo bilang isang students or Chicana people. Okay, first, speak to people, smile at people, call people by name. So, hindi ito yung sumisipsip lang. Kailangan pangalan niya mismo. Be friendly and helpful. Okay, kailangan ng mga taga-Chicana. Be cordial. Be genuinely interested in people. 7, be generous with praise. Be considerate with the feelings of others. Be thoughtful of the opinion of others. And number 10, be alert to give service. So, kailangan natin tumulong. Diba? Okay, ang pagmamahal ay mahalaga dahil ito ang bigkis ng pagkakaisa ng pamilya. Okay, so ito-add ko din dito, kailangan yung mga transfer natin, ma-memorize ng ating students' prayer. Okay, so to be prayed at the start of the flag ceremony. Pero pag online class, ito yung pinipray natin bago mag-start yung ating lesson. Okay, let us pray. All-knowing God, I desire to place my studies under your protection. I wish to draw all my knowledge from you. With your assistance, I will study to do my duty in the spirit of penance and with pure intention. May you, the Father of light, grant me a bright intellect, a sound judgment, and a retentive memory. Help me to study patiently, orderly, and constantly
to develop me in your gifts, and always to make good use of them according to your divine will. O dear God, grant me to succeed in all my studies and examinations, if it be for your greater glory and the benefits of my soul. Amen. Okay, thank you very much, class. I hope you learned more about our lesson for today. Okay, until then, see you next time. Bye.